Magandang araw mga kalupa. Shoutout po sa'yo, Gakad Kimchi. Ito po ang pwede kong maitugon sa inyo pong katanungan kung ito po ay ginagawa po ninyong research sa performance po ng ating turtle tiller. Ito lang po siguro ang pwede kong maiambag na katugunan po sa inyong katanungan. Sa una niyo pong katanungan kung anong modelo po ng ating floating tiller pong ito. Ito po ay sarili pong paggawa dun sa aming malapit ditong manufacturer. Sarili po itong design nila. At tayo na may umorder lamang sa kanila. Kaya ginawan po nila tayo. At ito po ay ginawa po noong 2020. Umorder po ako summer. At na-deliver po ito sa atin ng bandang mga July ng 2020, taong 2020 na medyo matagal-tagal na rin po, mga 4 na taong nakakalipas na. At nung panahon yun po, ang presyo po ng ating turtle tiller na in-order ay nasa worth 28,000 pa lamang yung unit. Unit pa lang po yun. At siyempre wala po yung makina. At nung nilagyan po natin siya ng makina, ang binili po nating makina ay yung air-cool na diesel. Noong panahon yun, ang bili po natin dun sa ating air-cooled na diesel ay 14,000. 12 horsepower na air-cooled diesel. Yamaha, kung brand ang pagpupulungan. Pero marami naman pong brand na pwedeng gamitin. Pero yun po yung specific brand na ginamit ko po. At yun din po yung specific horsepower po na ginamit natin, yung 12 horsepower. Sa obserbasyon ko po, sa paggamit ko po ng ating turtle tiller, at sa ngayon po ay siya naman ay gumagana pa. Basta maayos po ang maintenance, lagi pong huwag lang masyadong mababad sa tubig kasi siyempre pagbabad sa tubig kakalawangin po siya. Kaya obligado po na kapag gano'n, magkakaroon ng kalawang, mabubutas po yung casing ng ating pong turtle tiller. Kaya po dapat pagka hindi na ginagamit, iaalsa po natin sa linang at kung maaari ay nakagarahe siya dun sa naka-elevate po sa lupa para po hindi kalawangin po yung kanyang pitcho. Kasi may pitcho po itong ating turtle tiller. Meron po kasi siyang case sa loob na kumbaga pinaka-vacuum. Yun po ay empty. Kumbaga para siyang kahon sa loob na yun po yung pinaka flotation niya, yung pinaka kahon niya sa loob. At yun nga po, kung tayo po'y maingat ay tatagal din po siya kagaya po ng mga ginagamit nating po mga hand tractors. Ang maintenance po per cropping ay kalimitan naman po siyempre yung pan belt. Kasi yun po yung mas malimit sa kanyang napupudpud yung pan belt. Mapira simple po yung change oiling ng ating mga makinang ginagamit. Pero wala naman po ibang mga maintenance na ginagamit po kundi yun lang. Kapag nagasgas na yung pan belt dahil nag-i-slide na siya pagka yung manipis na, magpapalit po tayo ng pan belt. Depende po yun sa luwang ng ating tinrabaho at tagal ng ating paggamit po sa ating pagong. So yun po, ang pinakamalimit lang ang pan belt. Ang fuel consumption po niya per hectare, dun po sa aming paggamit sa regular po naming pagkukultiba, at ito po ay kung per hectare po, umuubos po siya sa isang hektarya humigit kumulang 12 liters to 15 liters. Humigit kumulang ganun po. 12 to 15 liters. Kasi po mataas po ang revolusyon ng makina. Kumbaga 3/4 ang lakas ng makina. Hindi po pwedeng media-media lang ang andar po ng ating makina sa ating turtle tiller kasi hinahanapan po ito talaga ng mataas na revolusyon para mag-rotate po ng maayos yung kanyang gauge wheel. Para po mas mas kumaybot yung ating gauge wheel dun sa ating pong putik. At talaga namang makikita naman natin po ang performance nito na napakaganda. Yun naman po ang kumbaga parang pinaka
binaka gusto nating performance po ng pagong. Pag dinaanan niya, siguradong putik na putik yun. At isa pa pong ganansya po ng pagong ay doon po sa sobrang malalalim ang tabak. Dahil doon po natin makikita ang napakagandang performance po ng pagong na tayo po ay hindi masyadong mahihirapan. Ang operator po ay hindi mahihirapan na i-operate po, i-handle po yung ating turtle tiller, yung pagong sa mas malalalim ng mga puputik kasi po floated nga po siya. Meron nga po siyang kahon na nagbibigay po ng flotation po pagdating po sa area na talagang medyo matubig at talagang malalim at po ang tamak. At yun nga po, ang fuel consumption po niya ay nagre-range po ng 12 to 15 liters ng crudo. Kasi po yung ikinabit nga po nating makina sa kanya ay air-cooled na crudo, 12 horsepower. Yun nga po, kung tatanungin po natin ang field capacity per hour po ng ating pagong, sa akin pong tansya, sa isang oras po ay kaya niyang tumapos ng 0.2 hectares. Humigit kumulang 0.2 hectares. Kasi depende po yan sa operator. Kapag ang operator po natin ay dalawa, medyo mas mabilis kasi hindi magpapahinga. Dahil ang turtle tiller po ay medyo mabilis. Kapag iisa lang ang operator, ay siyempre medyo mahirap-hirap humabol. Kaya kailangan talaga sana para mas hindi masyadong talo sa oras ng performance ng pagtatrabaho, kailangan sana dalawa tapat ang operator para hindi po masyadong pagod ang operator dahil ito po talaga high revolution po talaga ang makina, kaya kailangan ng operator din nakakahabol po sa bilis po ng takbo ng ating turtle tiller, ng ating pagong. So yun po, ang kaya po niya per hour field capacity ay siguro humigit kumulang 0.2 hectares. Ang daily working hour naman po, kung hindi pong itatanong, ay wala naman pong problema. Ang importante, ang makina po natin ay garantisado, yung hindi pumapalya. Crudo lang po ang tatanungin. Sa maghapon pong trabaho ay kaya pong i-operate kahit pa maghapon talaga. Wala pong question dun sa performance niya sa maghapon. Ang tinatanong lang po ay kung kaya nating pakainin ng crudo yung ating high revolution performance engine para makapagtrabaho po siya ng maayos at matapos po yung trabaho, yung ating pong field sa loob po ng maghapong trabaho. Pero kung sa question po ng performance sa maghapon, wala pong question. Pan belt and fuel po lamang ang tinatanong. Yun po. At ang working duration po, kung ilang araw ginagamit po ang ating pagong per cropping, depende po kung ang bukid po ninyo ay 1 hektarya, baka ito'y lang, kumbaga 2 beses mo lang papasadahan ng pagong, okay na, pwede ka nang magtanim. Kasi talaga namang putik na po ang dinaanan. At kung depende po sa luwang ng inyong magiging trabaho. Kung mas maluwang po ang inyong binubukid, ay siyempre, madadagdagan yung sinasabi natin computation per cropping ng ginagamit po nating pagong. Pero kung halimbawa maliit lang ang bukid, siguro sa 2 beses pong paggamit ng pagong, minsan pa nga isa lang kasi ang totoong usage po ng pagong ay doon lamang sa talagang malalalim ang tamak na hindi na kayang trabahunin ng hand tractor. Kaya minsan 1 beses nga lang kasi pag nadaan, kasi kaya nga po pinapagong natin dahil hirap na yung hand tractor sa sobrang lalim ng tamak. Kaya ang nangyayari, 1 pasada lang ng pagong, yung iba minsan pinapatag na lang ng suyod, kalabaw na lang. Yun po yun. Kasi ang totoong performance po ng pagong ay para doon sa malalalim yung putik, yung tamak na hindi na kaya talagang hand tractorin, hindi na kayang rotorin doon po sa ating mga rotor na ginagamit. Kaya po yung pong kanyang trabaho ay talagang hindi rin ganun karami, hindi rin ganun paulit-ulit. Depende na lang po sa inyo kung paano nyo po gustong trabahurin yung inyong matatama. Kung gusto nyo pong i-double pass,
Ibig sabihin, dalawang pasada, okay po yan. Nasa sa inyo po. At depende nga po sa luwang po ng trabaho na gusto nyong i-perform doon sa ating pong pagong. Ang cropping period po dito sa amin, sa ngayon, nagti-third crop na kami. At ang ating pong pagong, kapag gusto nating gamitin, ay sa lahat po ng panahon pwede. Main crop, tag-ulan, second crop, at third crop po. Wala pong problema doon. At ang importante po ay ang trabaho ng pagong doon nga sa masyadong malalalim yung putik ay hindi tayo mahirapang maglinis. Yun po yun. Kung halimbawa man kung dati ay kalabaw lang ginagamit, mas mapapabilis niya po na maputik, maibaon sa putik yung lahat ng mga dumi na kakailangan nating maibaon sa putik para mas mabilis mabulok at mas malinis po ang ating linang para po doon sa pagtataniman po natin ng palay sa lipat tanim o kaya sabog taniman. Pero kalimitan po pag pagong ang ginamit, ibig sabihin matubig, hindi pwede yung sabog tanim. Madalang po dito sa area namin na kapag ginamitan ng pagong ay magsasabog tanim. Kalimitan po ay transplanted kasi nga po ito ay masyadong babad sa tubig. Kaya medyo malalim ang putik, malalim ang tamak dahil babad po ito sa tubig. Kaya kalimitan po kapag pinagong, transplanted po talaga ang itatanim. At siyempre, ang atin pong price of service ng ating pagong, kung ito po ay pinaarkila, sa bagay sa akin pong paggamit po ng pagong natin, hindi po naman natin ipinaarkila dahil nga po ay pang personal po. Sa luwang po ng bukid natin ay hindi na po natin magampan na magpa-arkila pa. Dahil nga po ng siyempre busy na po sa paggamit po sa sarili nating bukid. Pero kung sa tingin ko po, kung ikukumpara po ang performance ng pagong sa hand tractor na ordinaryong ginagamit, dito po kasi sa amin ang pagbabayad per hectare, hindi po per hour. Ang pagbabayad po per hectare ng ating hand tractor dito sa amin ay noong nakaraan ay 2,200. Pero yun pong operator at saka yun pong crudo na gagamitin po ng hand tractor ay sagot po nung umarkila. Kaya kung atin pong ibibigyan ng comparison, pwedeng ganun din po ang presyo ng pagong. 2,200 dahil dati yun po ang kalakaran, 2,200 per hectare. At sagot din po ng may-ari ng lupa yung crudo at yung operator. Yun po yun. Kaya hindi na po natin kumbaga kukumputin kung magkano yung upa ng operator. Pero dito po sa amin, ang presyo po ng operator per day ay 350 per day. Pamerienda at pakain yung operator. At yun naman pong crudo na nagagamitin, yun nga po, nagre-range po kung isang hektarya, nagre-range po ng 12 to 15 liters. Ganun po kakonsumo kasi nga ay high revolution po talaga. 3/4 po ang andar ng ating makina sa pagong. Hindi po pwedeng media lang ang andar kasi ang kailangan po ay malakas na RPM para ang ating pong pagong ay malakas din yung kanyang gauge wheel na umikot para mas lumutang siya ng mas maigi sa ating kasi pag mas mabagal, ang tendency po ay hindi siya masyadong makalutang ng maayos sa ibabaw ng maputik na maputik. Kaya kailangan high revolution talaga ang makina para at least mas mabilis ang kanyang takbo at mas floatable siya sa ibabaw po ng malalim na putik. Ayun po yun. Kaya kung sasabihin po na paupa, ganon din po sa hand tractor ang magiging upa per hectare po yun. Kung dati po ay 2,200, wala doon yung gasolina o kaya yung crudo and yung labor, siguro aabutin din po talaga ng halos 3,000 din para ding sa rotivator ang magiging konsumo. Aabutin din ng halos 3,000 kasama yung labor at kasama po yung ating crudo. So yun po mga kalupa, yun po idol Gaka Kimchi
Yun po ang aking munting kasagutan po sa inyong katanungan at sana ay nakapulutan po ninyo ng kaunting aral sa inyo pong research. Magandang araw, maglulupa.